Hello everyone! So, samahan niyo po akong mag-ready ng ating go bag. Actually, this is for my kids. And this bag was given to them dito sa Dasmariñas. So, free bags po siya. Um, ayun, sige. So, first and foremost po, mga kapatid, you have to make sure na kumpleto po or na-gather po ninyo yung mga important documents po ninyo, especially yung mga birth certificate, marriage certificates, and yung mga diploma and everything. So, dapat na-gather nyo po or na-compile nyo po sa isang lagayan and make sure po na sana nasa plastic envelope po siya just to be protected din po. Kasi, syempre, baka in case of emergency, maulan or hindi maiwasan na mabasa yung bag, at least protected po yung documents. And IDs po, don't forget that. And syempre, sa loob po ng go bag, dapat po meron po tayong water. This is one of the most important things that you have to do. Actually, magaan lang po ito. Tig 500 ml yung isa. Pero usually, nasa 3 liters I think, or maximum is 3 liters para sa mga adults ang nilalagay sa go bags. Ayun, sige po. Pero para ito sa mga kids. So, sana ginawa ko lang na magaan. So, yun. Next po is yung cup noodles. Kasi hindi sa lahat ng oras ay makapagluto tayo. Actually, in case of emergency. So, dapat meron tayong cup noodles. And madali lang po siyang ihanda. And ganun din po, dapat meron tayong mga canned foods. Madali lang siya bubuksan and kakainin. Or ayun. So, meron ako nilagay dito na tuna and pork and beans para madali lang nilang makain. And, actually, kasi merong na-receive na feeding ang aking mga anak lately. So, one of the things that I receive is itong rice. Sinali ko lang din siya sa go bag kasi ang cute niya. So, parang, okay, kung possible na makapagsaing balang araw, just in case of emergency, pwede kaming makapagsaing para may rice. Wala lang, nilagay ko lang siya sa go bag. Ayun, next po is, merong hard candies. Lemon flavor siya, pero usually, or during my mission, ang nilalagay po namin ay mint candy. Mint hard candy. Just in case na kailangan natin ng sugar sa ating katawan, then, merong ganito. And, isa sa mga nakalimutan kong ilagay din po is yung mga granola bars or energy bars. So, yun. Needed din po yun sa ating go bag. And, meron din po ako nilagay na crackers. Usually, crackers na walang flavor ang nilalagay ko. Pero kasi kids sila, so nilagay ko po yung chocolate flavor. Sana hindi lang gamin. Pero at least sa go bags, need natin siyang i-check every month or every 2 months, I think. Ma-make sure lang na hindi expired yung ating mga nalalagay doon. Sige. Next po is, sorry, naka-plastic lang siya, pero dapat naka-sealed siya, na parang ganito. Mga damit po nila. And make sure sa damit nila na meron silang long na pants or pajamas. And usually, meron dapat jackets. And dito nilagyan ko po sila ng mga medyas. Just in case talaga na maulan at kailangan nilang mag-medyas. At least meron po. So, yun. Just to protect the kids. Meron din po akong nilagay na ito, face mask. Actually, 5 na black. Parang ordinary lang siya na mask. And then, 5 din na KN95 po ba ito. Just in case na need nating mag-mask kasi may mga dust or something, or may mga mausok na hindi natin kaya. So, pwede natin magamit yung mask. Next po, kasi may kids, lagay po ako ng bug spray, or pwede po sa mga bata itong off lotion. Yun, sige. So, para ma-make sure lang din na kahit paano, protected sila against sa mosquitoes and bugs. Yun. And, dito po, meron ako nilagay ng mga toothbrush nila. Bago po ito. And then, toothpaste. And then, ayun, may off lotion. And, dito ka natin nilagay yung supply. Dapat may supply din sila. Ayun. Next po,
yun, sinali ko na din. Pero sa go bag ko po ito, merong sanitary napkin. So, just in case lang din. Kasama ito, dapat sa go bags natin. And, ito po. Meron akong sabong panligo. Merong deodorant. And, shampoo. Actually, tare, meron pang conditioner. Pero, ayun, it's not really needed. Pero at least meron ganito. Para may magamit tayo, panlinis din sa ating katawan someday. Next po is, ito, meron akong nilagay na tissue and wipes para po kapag walang tubig or something, meron silang pamunas. Diba po? Next is, ito po. Bumili ako sa Lazada or sa Shopee, I think, ng ganito. Emergency blanket. Ang ginagamit po ito, kunwari kapag malamig yung panahon, na kailangan nating i-retain yung init ng katawan natin. So, ito ata yung ginagamit. Yun. Di ba? Kapag mapapansin niyo, pag may nagre-rescue, tas medyo maulan, ito yung binibigay nila para maging comfort din sa mga nire-rescue nila. Ayun. So, in-order ko lang din po siya sa Shopee or Lazada. Yun. And for the meantime po, ito po muna ang nilagay ko sa go bag ng aking mga anak. Tig-isa po sila. Mini flashlight. And itong whistle. Actually, hindi ito sa pinakaloob ng bag. Usually, dito lang siya sa labas. Tapos, just in case, pwede na po nila masuot. And then, orient ko din po sila kung sa paggamit nitong pito. Siyempre, merong mga signals na dapat na ginagawa or sa paggamit nito para matunton tayo ng mga rescuers. Ayan, so tinuruan ko rin po sila. And I make sure na habang hindi pa naman or wala pang emergency, hindi napaglalaroan ng mga bata ito, baka mapagalitan tayo sa school. Ayan. Sige. Next po is yung flashlight for adults. And chargeable po ito. Pero I recommend po yung mga mga flashlights na de baterya po. Kasi mas okay po yon. And nakalimutan ko pong ilagay dito. Kasi wala akong pambili. Pero dapat na meron po tayong radio na de baterya din. Para makapakinig po tayo ng mga important news na or advice galing sa ating government. And ayun. Meron din po ako dito na keychain light. So, parang nakaano lang po siya sa bag. And, meron din po siyang part dito na pwedeng pambukas ng takip ng bote. Ayan, meron pong ganon. Yung light po nito, meron po siyang option na steady lang na light. And meron din pong nagbiblink na light. Para din po mag-send ng signal kapag in case of emergency. Ayan, sige. And, ito po. Candle, tapos matchstick. Importante po ito. Just in case po na mga walang kuryente and everything. Nakukulangan pa nga po ako sa 2 kandila. Pero siguro okay na ito. Next po is, ito po. Meron akong betadine, cotton swabs, merong band-aid sa likod, and cotton balls. Next ko pang idadagdag yung agua oxinada. And ito, meron pong thermometer just in case po na meron silang lagnat or kailangan kong obserbahan ang kanilang mga temperature, body temperature. Meron din pong alcohol. So, next ko pong i-gather. Actually, meron naman po silang gamot. Pero iba pa rin po yung dapat na nasa go bag. So, dapat meron silang para sa lagnat, sa ubo, and ayun. Ito din po, para sa adults, gamot. Meron akong BioFlu, Biogesic, meron nga pong Somiox, Mefenamic, and antihistamine. Even yung loperamide, naglagay po ako dito. So, ito naman po ay para sa adults. Ayun. Sige, next po is, ito po, notebook, pen, ito, paper pala, 1/4 pad of paper,
pen and notebook and scissor. Sige, dito pa sa notebook, nilagay ko po dito yung mga contact numbers, emergency contact numbers, numbers ng family, emergency contact numbers ng government, or Red Cross and everything, and hospitals. Ayun po, andito po yun. So, make sure din po na sa bag po natin, sa go bags po natin, meron tayong phone. Meron po yun na SIM card ha. And then, make sure na merong load, just in case. Para magamit natin balang araw. And, lastly, is this one po. Dito nakapaloob po yung IDs po namin. Dito din po nakapaloob yung mga bills. Actually, kasi in case of emergency, walang open na ATM machine. So, dito naglagay po kami na smaller bills. Hindi po siya tigig 1,000 or something. Hindi naman kami ganun kayaman. Pero, we make sure na meron pong hundreds, 50s, and 20s po sa loob. And even coins. And even coins para lang po magamit in case of emergency. So, ayun po. And tali para sa kanila. Tali sa buhok nila. And I hope everyone na makatulong po itong video ko. And thank you for watching. And it's okay to be praning. And to make sure that everything is ready in case of emergency. And stay safe, everyone.